Dexter POV. Umuwi ako ng bahay pagkatapos kong ayusin ang mga kailangan ko sa ospital. Pagbukas ko ng pinto naabutan ko silang lahat sa sala. Nandito na si Kuya, sabi ni Seb. Lumapit ako sa kanila at humulik sa aking ina, at nagmano sa aking ama. Anak, totoo bang magkakaapo na kami? Hindi ka naman siguro nagbibiro, tanong ng aking ina. Ma, mamamanhikan na tayo bukas. Sa tingin nyo biro pa ba ito? Nangiti kong sabi sa aking ina. Sigurado ka ba? Linawin mo nga, sa iyo ba talaga ang ipinagbubuntis niya? Tanong ng aking ama. Pa, sigurado ako. Dapat nga noong 1 taon yan sabi ko. You mean kuya, siya yung babaeng hinahanap mo? Tanong ni Migs. Siya nga, sagot ko. Pero kuya, bakit biglaan kayong magpapakasal? Dahil ba sa buntis na ito? Tanong ni Joseph. Well, that's one reason. But another reason was to get her away from her family as soon as possible, sagot ko. Why? Tanong ni Joseph. Napag-alaman ko kasi na hindi maganda ang trate nila sa kanya. Nalaman ko lang ito sa mga kaibigan niya. Kaya bago pa may mangyaring masama, ay gusto kong alisin na siya sa poder nila, paliwanag ko. Ganun ba kagrabe ang pamilya niya sa kanya? Aba, kawawa naman pala ang batang iyon, sabi ni Papa. Mabuti pa nga at baka mapaano pa ang aking apo. Naku, sabik na ako sa apo ko. Akala ko kay Joseph ako unang magkakaapo, sabi ni Mama. Ma, hindi kaya mangyayari yun. Maingat kaya ako, kaya hindi ako makakabuntis. Isa pa, hindi ko pa natatagpuan ang babaeng papakasalan ko, sabi ni Joseph. Naku, baka makahanap ka ng katapat mo, at ikaw ang humabol sa babae, natatawang sabi ni Papa. Naku Papa, sana nga mangyari na yun para matigil na si Kuya Joseph sa pangbababae, sabi ni Migs. Nagtawanan kaming lahat. Masaya ako at tanggap nila ang desisyon ko na pakasalan si Ellen. Naku, kailangan ko ng paghandaan ang mga pagkaing dadalhin natin. Bukas ng umaga bumili tayo ng mga regalo sa pamilya niya, sabi ni Mama. Tumango lang ako. Nagpatuloy pa kami ng pagpaplano ng aking pamilya. Nagpapasalamat ako at very cooperative silang lahat. Nagpaalam na si Mama at Papa na matutulog, at kami na lang 4 ang natira sa sala. Kuha lang ako ng beer. Ilan ba ang ilalabas ko kuya? Tanong ni Seb. Sama na ako. Kukuha ako ng pulutan natin, sabi naman ni Migs. Tagdadalawa lang tayo, ayos na yun, sabi ko. Umalis sina Migs at Seb para pumunta sa kusina. Kuya, napansin ko na parang balisa ka pa. May gusto ka pa bang sabihin? Tanong ni Joseph. Actually meron, pero hintayin muna natin yung dalawa, sabi ko. Tumango naman si Joseph. Hinintay namin na makabalik ang dalawa. Sinabi namin sa kanila na may sasabihin ako. Sabihin mo na kuya, sabi ni Joseph. Nakitaan ko ng mga pasa at sugat si Ellen. Sa totoo lang, nung may mangyari sa amin, nakitaan ko na siya ng mga peklat, sabi ko. Ano? Sabay-sabay nilang tanong. Nung magpunta ako sa kanila, napansin ko na ang lolo at lola niya lang ang nakikipag-usap sa akin, pati na ang kuya niya. Pero ang mga magulang niya at ibang kapatid ay mukhang mga galit na galit, paliwanag ko. Bakit? May nagawa ba siyang kasalanan? Tanong ni Migs. I don't think so. Sa kwento ng mga kaibigan niya mabait si Ellen at tahimik, sabi ko. Napansin kong nakakunot ang mga noo nila. Inexplain ko sa kanila ang sinabi sa akin ng mga kaibigan ni Ellen. I don't get it. Bakit ganun sila kalupit? Tanong ni Seb. Oo nga kuya, even the parents. But why? Sabi naman ni Migs. Ampun ba siya? Kasi mauunawaan ko pa kung ampun siya, tanong ni Joseph. I don't think na ampun siya, sabi ko. Well, dapat nga na ialis mo na siya sa pamilya niya, at baka kung mapano ang baby nyo, sabi ni Joseph. Mabuti na lang hindi mo agad sinabi kay Mama. Maghi-hysterical na naman yun. Baka nga sabihin no na pupunta tayong baler ngayong gabi, natatawang sabi ni Migs. Kaya ko sinasabi para hingiin ang tulong nyo. Maaasahan ko ba kayo? Tanong ko. Ikaw pa ba kuya? Sabihin mo lang at gagawin namin. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong magkakapatid, sabi ni Joseph. Salamat, sabi ko. Wala kuya, tinamaan ka na talaga sa babaeng iyon. Mukhang lahat gagawin mo para siya mapasayo, sabi ni Migs. Sinabi mo pa, kita mo kinunsaba pa tayo, sabi ni Seb. Tigilan niyo ako.
Baka pag nakahanap kayo ng katapat nyo pagtawanan ko pa kayo, sabi ko. Malabo yun kuya, sabi ni Joseph. Umiling-iling na lang ako. Habang nag-i-inuman kami, ay inexplain ko lahat sa kanila ang mga plano ko, at ang mga gagawin nila. Hindi na ako makapaghintay na makasal kay Ellen. Pagkatapos naming mag-inuman ay pumasok na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Tinext ko muna si Ellen pero walang reply. Ayoko naman tawagan siya, baka kasi natutulog na. Nakatulugan ko na ang pag-iisip kung magti-text ulit ako o hindi. Kinabukasan maaga akong nagising. Naabutan ko si mama na masayang nagluluto sa kusina. Humalik ako sa pisngi niya, at naupo sa counter ng kitchen. Ma, ang dami naman ata niyang niluluto mo. Tanong ko. Nakita ko kasi na ilang putahe din iyon. Halo-halo may seafood, pork, at beef pati dessert. Siguro 5 putahe, at 2 dessert. Ano ka ba naman konti lang ito? Mas maganda marami kaysa kulang. Pwede namang ipamigay sa iba pag sobra, paliwanag ni mama. Excited ka maano? Masaya ka ba na mag-aasawa na ako? Tanong ko. Nako Dexter, masayang masaya lalo pa at magkakaapo na ako. Gusto ko din makilala ang mapapangasawa mo. Gusto ko na ding magkaanak ng babae, napangiti ako sa sinabi ni mama. Naku masigurado akong magugustuhan nyo si Ellen. Hindi siya katulad ng ibang mga babae, sabi ko. Alam ko naman anak na hindi ka pipili ng babae, na hindi namin magugustuhan, sabi ni mama. Naku ma, parehas nga kayo ni Ellen Alam nyo po ba na ayaw niyang kumain sa mamahaling restaurant, dahil mahal daw ang pagkain. Gusto pa nga niyang lumipat kami sa murang restaurant, kwento ko. Naku anak, mukhang magkakasundo kami ni Ellen. Manang-mana talaga kayong magkakapatid sa papa nyo, nakangiting sabi ni mama. Anong oras ba tayo aalis? Tanong ni mama. Kapag handa na kayo, pwede na po tayong umalis. Hapunan pa naman po ang usapan, pero mahaba habang biyahe pa naman po ang baler, kaya mas maganda maaga tayo, sabi ko kay mama. Nako maigi pa, sige gisingin mo na ang mga kapatid mo, para makaalis na tayo. Tutal malapit nang maluto ang mga pagkain, sabi ni mama. Tinawag ko ang mga kapatid ko, at nag-breakfast kami. Pagkatapos kumain ay umakyat ako sa kwarto ko, para maligo at magbihis. Natapos akong maghanda, at napagdesisyonan ko na tumawag. Nagring ng 5 beses bago ito sinagot ni Ellen. Hello, tanong ni Ellen. Mukhang kakagising lang nito. Hi sweetie, naistorbo ba kita sa pagtulog mo? Tanong ko. Hindi naman medyo masama lang ang pakiramdam ko. Kaya humiga na lang ako sa kama, sabi niya. Kumain ka na ba? Kung masamang-masama na ang pakiramdam mo, ay magpadala ka sa ospital. Bigyan mo ako ng mga 5 oras, at darating ako agad dyan, sabi ko. Kumain na ako. Huwag kang magmadali. Medyo nahihilo lang ako. Kanina kasi nagsuka ako. Sabi ni Grandma morning sickness daw, sabi niya. Natural lang yan sweetie. Uminom ka na lang ng madaming tubig. May gusto ka bang ipabili sakin? Tanong ko. Mukhang nahihiya siyang magsabi. Sweetie, huwag kang mahiya sakin. Sige na bibilihin ko lahat ng gusto mo, sabi ko. Gusto ko bilihan mo ako ng palabok sa Jollibee tapos fries at sundae. Gusto ko kasi yung fries isasawsaw sa sundae, nahihiyang sabi niya. Sure sweetie, sige matulog ka na ulit. Kita na lang tayo mamaya, sabi ko. Sige bye-bye, sagot niya. Saka ko pinatay ang tawag. Gusto ko sana siyang sabihan ng I love you, kaso baka mabigla. Mabuti pa dadahan-dahanin ko, pero at least magpapakasal na siya sa akin. Tinawagan ko si Seb. Hello kuya, sabi ni Seb sa kabilang linya. Seb, nakuha mo na ba yung pinapakuha ko sa'yo? Tanong ko. Oo kuya ready na. Tumawag ka pa nandito na ako sa bahay. Excited ka kuya, pang-asar ni Seb. Dal iyan mong umakyat at bigay mo na sakin ang pinakuha ko sa'yo, sabi ko. Eto na papasok na ako sa kwarto mo. O nasa likod mo na ako, tumatawang sabi ni Seb. Kaya pala malakas ang boses niya, yun pala nasa likod na siya. Siraulo din tong kapatid ko na ito. Binatukan ko ito, kaso tawa pa din siya ng tawa. Ibinigay sakin ni Seb ang kailangan ko. Sana magustuhan ito ni Ellen, nakangiting sabi ko. Isinama ko si Ellen pauwi ng Manila. Hindi na ako pinigilan pa ng grandparents at kuya niya.
Alam ko na mas gusto nila na isama ko si Ellen, lalo pa at nangyari ang insidenteng iyon. Mukhang walang alam ang mga lolo at lola ni Ellen sa mga nangyayari sa kanya. Tulog na ba si Ellen, anak? Tanong ni Mama pagkababa ko. Inuna kong pakalmayan si Ellen, at nang makatulog ito ay saka ako bumaba. Yes ma, sagot ko. Kawawang bata, mabuti na lang at nakatulog na siya. Kanina pa nag-iiyak sa sasakyan ng batang iyon. Matagal na bang kinakawawa siya sa kanila? Tanong ni Papa. Sabi ng mga kaibigan niya, simula pagkabata po ay ganon na nila ituring si Ellen. Kaya nga po medyo ilag siya sa tao, at hindi nagtitiwala sa iba, dahil sa kagagawan ng pamilya niya, sagot ko. Mukha namang maayos ang lolo at lola niya, pati na ang kuya niya, sabi ni Mama. Ang kuya niya lang po ang laging nagtatanggol sa kanya. Kaya lang pag nasa trabaho ang kuya niya, ay hindi siya mabantayan sa ibang pamilya niya. Ang grandparents po niya, ay walang kaalam-alam na dumarana si Ellen ng kalupitan. Sa Amerika po kasi sila nakatira, paliwanag ko. Kaya ba kinunsyaba mo kami para mahuli sila sa akto ng pangmamaltrato kay Ate Ellen? Tanong ni Migs. Tama ka Migs. Gusto ko kasi may ebidensya, para tigilan na nila si Ellen. Sumusobra na kasi sila. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Ellen, para paulit-ulit nilang sinasaktan ito. To the point na ang mga kaibigan niya na ang magsabi na iligtas ko si Ellen, paliwanag ko. Mabuti na lang pala at nasundan ko siya, bago pa nila mabaliktad ang mga pangyayari. Grabe, hindi ako makapaniwala na kayang gawin nila Leon sa kapatid nila, sabi ni Joseph. So ano ng plano mo anak? Tanong ni Papa. Gusto ko muna po siyang pakasalan siya sa huwes, para maging legal na siya sa poder ko, at para wala na silang habol. Ayoko na po siyang bumalik sa bahay na iyon, sabi ko. Maigi pa nga, pero kailangan pa din sabihan ng mga grandparents niya, at ang kuya niya, sabi ni Papa. Siyempre naman po, sagot ko. Huwag kang mag-alala kuya, susuportahan ka namin, sabi ni Seb. Napangiti ako sa sinabi nila. Iniisip ko palang sobrang saya ko na, lalo pa siguro pag kinasal na kami ni Ellen. Gusto ko maranasan niya na magkaroon ng ganitong pamilya. Nagpatuloy kami ng pag-uusap, tungkol naman sa mga negosyo namin. Pagkatapos ay nagpaalam na ako para puntahan si Ellen sa kwarto. Pagdating ko sa kwarto, naabutan ko itong gising, pero nakahiga pa din sa kama. Hey sweetie, kanina ka pa ba gising? Tanong ko. Hindi kakagising ko lang. Medyo nakaramdam kasi ako ng gutom, sabi ni Ellen. Sige halika na sa baba para makakain ka na, pag-aaya ko, nalalayan ko siyang bumangon. Bumaba kami at nagpunta sa kusan. Naabutan namin si Mama na nag-aayos ng kusina. Ma, may pagkain pa ba tayo? Nagugutom po si Ellen, sabi ko kay Mama. Ganun ba? Ano bang gusto mong kainin Ellen? Tanong ni Mama. Tumingin sa akin si Ellen na parang nagtatanong kung okay lang ba. Tumungo ako. Naku iha huwag kang mahiya sa akin. Simula ngayon ituring mo na akong ina mo. Huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin dito, sabi ni Mama. Napalingon ako kay Ellen. Tumutulo na ang luha nito, at nagiging emosyonal. Pinunasan ko ang mga luha nito. Gusto ko po sanang kumain ng seafood o kahit isda, o tuyo po okay na po sakin, nag-aalangang sabi ni Ellen. Naku bata ka, napakamahiyain mo pala. Mabuti na lang at may mga stock pa ako dito. Sige lulutuan kita ng buttered shrimp. Okay na ba sa iyo yun? Gusto mo ba na magsigang din ako ng hipon, para may sabaw ka? Sabi ni Mama, pwede po ba? Nahihiyang tanong ni Ellen. Naku pwedeng-pwede iha. Lalo pa at dalawa kayong kakain. Huwag kang mahiya sa akin, isipin mo ang baby nyo. Gusto kong maging malusog kayo ng apo ko, sabi pa ni Mama. Tama si Mama sweetie, huwag mo din alalahanin kung nakakaabala ka kay Mama sa kusina. Naku natutuwa pa yan kasi mahilig yan magluto, at naku laging nasa kusina si Mama. Muntik na ngang maglagay ng kwarto si Papa dito sa kusina natatawang sabi ko. Napangiti naman si Ellen, at napahalakhak si Mama. Nagpaalam ako kay Mama at Ellen, na may gagawin lang ako sa kwarto ko. Nakatanggap kasi ako ng tawag mula sa kaibigan kong si Tony. Ayaw ko naman na marinig ni Mama at Ellen ang pag-uusapan namin. Isa pa gusto kong magkaroon ng bonding ang dalawa, para mapanatag naman si Ellen.
Umakyat ako sa kwarto ko, at tinawagan si Tony. Agad niya naman itong sinagot. Bro, sagot ni Tony sa kabilang linya. Anong balita sa pinapagawa ko? Tanong ko. Well, ang ama niyang si David, ay isang mayor sa Baler Aurora. Malapit na ang eleksyon, at mukhang tagilid na ang ama niya. Ang kanya namang ina na si Eva, ay isang prinsipal ng isang paaralan sa Baler. Ang ate Monica niya at isang guro sa paaralan na pinamumunuan ng kanilang ina. Ang ate Karen naman niya ay isang modelo. Ang kuya Oliver niya ay kapitan ng isang barangay. Yung asawa ng ate Karen niya, ay ang ex-boyfriend niya. Medyo naghahanap pa ako ng ibang impormasyon. May email pala ako sa'yo. Basahin mo na lang, sabi ni Tony. Sige, imbestigahan mo ang bawat isa sa pamilya niya. Bilis-bilisan mo, ang bagal mo mag-imbestiga. Tawagan kita ulit kapag nabasa ko na ang email mo, sabi ko. Pagkatapos ay pinatay ko na ang tawag. Binuksan ko ang email, at ito ay naglalaman ng impormasyon sa mga magulang ni Ellen. Mukhang pakitang tao lang ang pagiging mabait na mayor nito. Nakita ko din ang mga larawan ng mag-anak pag may okasyon, o mahahalagang pagtitipon. May napansin lang ako, bakit hindi nila kasama si Ellen sa lahat ng larawan. Tinanggal ko ang email dahil baka maabutin ako ni Ellen. Sinimulan ko na lang gawin ang mga trabaho ko sa ospital, na dinala ko sa bahay. Hindi ka na bumaba para sabayan ako kumain. Mabuti na lang at sinabayan ako ni mama mo kumain, sabi ni Ellen habang papalapit sa kama, at umupo ito sa gilid ng kama. Naku sweetie, pasensya na. Ang dami ko kasing naiwang mga trabaho eh. Isa pa gusto ko din na magkaroon kayo ng bonding ni mama. Kamusta ang usapan nyo? Tanong ko. Nako ang bait ng mama mo. Ang sarap niya kasama at kakwentuhan. Ang sarap pa ng mga niluto niya sa akin na mga pagkain, at binigyan niya pa ako ng cookies, kwento ni Ellen. Sabi na sa'yo mabait si mama. Matatanggap ka ng pamilya ko. Wala kang dapat ipag-alala sa kanila. Siya nga pala sweetie, kung okay lang sa'yo, gusto sana kita pa check up bukas, sabi ko. Okay lang naman sa'kin. Siya nga pala Dex, gusto ko sanang puntahan sina Alex at Jordan, sagot ni Ellen. Walang problema, pagkatapos ng check-up nyo ni baby, ay sasamahan kita sa mga kaibigan mo, sabi ko. Tinihil ko ang pagtatrabaho, at lumapit ako kay Ellen, nalalayan ko ito na humiga sa kama, at saka ako tumabi sa kanya. Nakatagilid kami, at nakaharap kami sa isa't isa. Dito ka rin ba matutulog? Tanong sakin ni Ellen. Oo, kaya simula ngayon ay masanay ka na may katabi ka sa kama, sabi ko. LNTOV. Nasa ospital kami ngayon, para magpa-check up. Naghintay muna kami ni Dexter sa kanyang opisina, dahil hindi pa dumarating ang doktor na titingin sakin. Nag-text ako kina Alex at Jordan, para malaman ko kung nasan sila. Sasamahan ako ni Dexter na makipagkita sa kanila. Habang nagti-text ako, ay nagtatrabaho naman si Dexter, tapos nagring ang telepono niya. Pagkatapos niya makipag-usap, ay lumapit siya sa akin. Tara na sweetie, nandyan na daw si Dr. Rosales, pag-aaya ni Dexter. Sige, sabi ko. Lumabas kami ng opisina ni Dexter, at pumunta sa OB. Pinapasok naman agad kami. Dr. Rosales, bati ni Dexter. Oh, good morning Dr. Delmar. What can I do for you? Tanong nung doktora. Oh come on, stop being formal. Siya nga pala ang fiancé ko si Elena Gibson, pakilala sa akin ni Dexter. Hello po, bati ko. OMG, siya na ba yun? Naku ha, baka makalimutan mo pa akong imbitahin sa kasal nyo. Siya nga pala Ellen, ako si Faith Rosales, pinsan ni Dexter. Tinawagan ako ng pinsan ko kahapon. Grabe ang bilis nyong makabuo ha. Na-shock kami ng ibalita ni Dexter ang tungkol sa pagbubuntis mo. Nandun kaya ako ng ibalita ni pinsan kay tita ang magandang balita, sabi ni Faith. Nako nakakahiya naman. Huwag na nga palang Elena ang itawag mo sakin, kundi Ellen na lang, sabi ko. Ay nako Ellen, nasasabik na akong maging kapamilya ka. Madidagdagan na ang mga babae sa pamilya. Nako may bago nang aayain si tita para makapag-bonding, sabi ni Faith. Pwede ba umpisahan mo na ang pag-check up kay Ellen? Madami ka pang pasyente. Mamaya na ang daldalan, sabi ni Dex. Kahit kailan ang cage mo.
Hindi ko tuloy alam kung paano mo napasagot si Ellen. Ay mali Ate Ellen na pala, natatawang sabi ni Faith. Napangiti ako sa sinabi ni Faith. Sinimulan na akong i-check up ni Faith. May mga test na ginawa din sa akin, tapos panarinig niya din sa amin ang tunog ng tibok ng puso ng baby namin. Napaluha ako sa saya. Hindi ko akalain na magkakaanak na ako, at isa pa hindi ko din inaakala na matatanggap ako ng pamilya ni Dexter. By the way Ate Ellen, stress ka ba ng mga nakaraang araw? Hindi kasi maganda ang timbang mo, at isa pa sabi mo laging nasakit ang ulo mo, at nawawalan ka ng ganang kumain minsan, nag-aalalang tanong ni Faith. Medyo stress nga. Tama parang ganun na nga, nag-aalangang sabi ko. Tiningnan ko si Dexter, at seryoso lang ito na nakatingin sakin. Ibinalik ko na lang ang tingin ko kay Faith. Sige reresetahan na lang kita ng gamot sa sakit ng ulo, at vitamins mo. Uminom ka din ng gatas na pangbuntis. Makakabuti ito sa kalusugan mo, at syempre healthy foods. Mag-ingat palagi kasi medyo maselan ang pagbubuntis mo. Every month ang check-up, pero pag may naramdaman kang hindi maganda don't hesitate to call me, sabi pa ni Faith. Faith okay lang ba ang makipag-ano sa buntis? Hindi ba ito makakasama sa baby? Tanong ni Dexter. Nahampas ko siya sa braso, kasi nahihiya ako sa tanong niya. Well hindi naman masama. Don't worry Ate Ellen, huwag kang mahiya. Mas maganda nga na tinanong ito ni Kuya Dex, para aware kayo. Basta huwag lang sobra, paliwanag ni Faith. Salamat Faith, sabi ko. You're always welcome. Basta ba pag may free time ako yayayain kita ha? Don't say no Kuya Dex, sabi naman nito. Oo na, pero huwag mong papagurin ang sweetie ko. Mauna na kami. Magtrabaho ka na, biro ni Dexter kay Faith. Nagtawanan naman kami. Lumabas kami ni Dexter at bumalik sa opisina niya. Tinapos niya muna ang mga kailangan sa opisina niya, bago ito nagyaya na pumunta na kami sa mga kaibigan ko. Dumiretso kami sa coffee shop, na pinagtatrabahuhan naming magkakaibigan. Pumasok kami ni Dexter sa loob ng coffee shop. Naabutan ko na seryosong nag-uusap ang magpinsan sa counter, at hindi nila kami napansin na pumasok. Lumapit kami ni Dexter sa counter para umorder. Napaka-seryoso naman ang pinag-uusapan nyo, at hindi nyo napansin na pumasok kami. Pwedeng makisali. Bati ko sa kanila. Ellen, sigaw ng mga ito, tapos nagmamadali ang dalawa na lumapit sakin. Niyakap naman ako ng dalawa. Teka huwag nyo ako gitgitan, baka maipit ang baby ko, sabi ko. Nanlaki ang mga mata ng dalawa kong kaibigan. Buntis ka, sigaw ng dalawa. Tumango naman ako. Teka ang bilis mo girl, sabi ni Alex. Kamusta ka na sis, pinag-alala mo kami, sabi ni Jordan. Pwede ba kayong mag-break muna? Gusto ko kasi kayong makausap Namiss ko kayo, sabi ko sa kanila. Oo naman kami pa ba? O siya maupo na kayo, sabi ni Alex. Teka o-order pa ako, nagugutom na kasi ako sabi ko. Natawa naman ang magkaibigan ko. Umorder ako ng isang slice ng Black Forest cake, at isang slice din ng white chocolate cake. Tapos umorder din ako ng kape, kaso pinagalitan ako ni Alex, dahil masama daw ang kape sa buntis, kaya gatas ang binigay nila sakin. Si Dexter naman ay umorder ng isang Amerikano. Naupo kami ni Dexter, at hinintay namin na dumating ang dalawa. So kailan ka pa nandito sa Manila? Tanong ni Jordan, habang isiniserve sa amin ang mga order namin. Pagkatapos ay naupo ito sa harap namin. Sumunod naman si Alex. Kahapon lang, isinama na ako ni Dexter, at doon na ako nakatira sa kanila, sagot ko. May nangyari na naman ano? Tama ba ako? Tanong ni Alex. Tumango naman ako. Nako kung hindi lang makapangyarihan ang mga magulang mo, at hindi madadami ang pamilya namin, matagal ko nang nasabunutan ang pamilya mo. Mga walang kaluluwa, galit na sabi ni Jordan. Kinuwento ko naman sa kanila ang mga nangyari nung nasa baler pa ako. Pati ang paglapit sa akin ni Mark. Hindi na ako nahiya kay Dexter na marinig ang mga sinasabi ko, kasi nakita niya na naman ang nangyari sa akin sa pamilya ko. Grabe talaga ang mga kapatid mong babae. Idagdag pa yang Mark na yan, sabi ni Alex. Nako Dexter huwag na huwag mong papalapitan ang Mark na yun sa kaibigan namin. Gulo lang ang dulot ng lalaking yun. Ayan pumatol-patol siya sa ate mo,
kahit hindi niya pala mahal. Ayan, nakarma siya. Hindi na siya makawala sa ate mo. Buti na lang at hindi kayo ang nagkatuluyan, sabi ni Jordan. Napangiti naman ako sa sinabi ni Jordan. Namiss ko ang dalawa kong kaibigan. Sila ang hingahan ko ng sama ng loob ko sa pamilya ko. Natutuwa ako, at nakilala ko sila at nagkaroon ako ng mga kaibigang tulad nila. So, kamusta ang inaanak namin? Tanong ni Jordan. Maka-inaanak ka naman. Hindi pa nga nalabas at isa pa sinabihan ka na bang ninang ka. Pangbabara ni Alex kay Jordan. Sasakalin ko si Ellen pag hindi niya tayo ginawang ninang, sabi ni Jordan kay Alex. Napatawa ako sa sinabi ng dalawa. Mga baliw talaga kayo. Siyempre gagawin ko kayong ninang no. Kayo lang naman ang mga kaibigan ko. Kakalimutan ko pa ba kayo? Sagot ko sa kanila. At saka imbitado kayo sa kasal namin ni Ellen. I'll update you too. Balak ko kasi civil wedding muna, bago ang church wedding. Ayoko kasing may stress pa si Ellen, at isa pa para wala na ding habol ang mga magulang ni Ellen pagkasal na kami, nakangiting sabi ni Dexter. Di magre-resign ka na dito sa coffee shop. Tama ba ako? Tanong ni Alex. Oo, tama ka Alex. Kaya din ako pumunta dito para mag-resign. Medyo maselan ang pagbubuntis ko. Kailangan ko munang alagaan ang sarili ko at ang baby namin, sabi ko. Tama yan. Meron ka ng Dexter, kaya hindi mo na kailangang magtrabaho. For sure kaya kang buhayin ni Dexter, sabi ni Jordan. Teka, may ba ako? Ano yung pinag-uusapan nyo? Bakit kayo seryosong seryoso? Tanong ko. Nagkatinginan naman ang magpinsan. May problema ba? Tanong ko ulit. Kasi ibebenta na ang lupang kinatatayuan ng coffee shop. Maigi sana kung ang makakabili ay coffee shop din gustong inegosyo dito. May pag-asa pa kami na hindi mawalan ng trabaho. Kaso kung iba ang gusto ng may-ari, wala kaming magagawa kung hindi ang maghanap na ng trabaho. Hindi pa naman sinasabi ng may-ari ng coffee shop na maghanap na kami ng ibang trabaho, pero sinasabi ko na kay Jordan, para makapaghanda na siya, paliwanag ni Alex. Tama kasi sa ating tatlo ako ang mas nangangailangan ng trabaho. Nag-aalala nga ako kasi wala na akong maipapambayad sa'yo ng rente sa apartment, sabi ni Jordan. Nalungkot naman ako sa sinabi nila. Ano ka ba, okay lang yun. Bayaran nyo na lang ang bill ng kuryente, at tubig okay na ako doon, sabi ko. Paano ang mga gastusin mo? Siyempre magkakaanak ka na din, kakailanganin mo din ng pera, sabi ni Alex. Huwag kayong mag-alala, magiging asawa ko na si Ellen. Ang lahat ng meron ako ay kanya na din, sabi ni Dexter. Nakakalungkot naman, ilang taon na tayong nagtatrabaho sa coffee shop na ito. Kung sapat lang ang ipon ko, bibilhin ko ang coffee shop na ta, malungkot na sabi ko. Madaming masasayang bagay ang nangyari sa coffee shop na ito. Pangalawang tahanan na natin ta. Isa pa matanda na ang may-ari nito, kaya malamang bibitawan na talaga nila ito, sabi ni Alex. Masaya ka ba Ellen sa coffee shop na ta? Tanong ni Dexter. Tumungo ako. Alex, pwede bang makahingi ng details ng may-ari ng lupa? Tanong ni Dexter. Bakit? Tanong ko kay Dexter. Para bibilhin ko ang lupa at ang coffee shop na ito, sabi ni Dexter. Talaga, sabay na sabi nila Alex at Jordan. Don't worry, I'm not joking. Bibilhin ko talaga ito, at ireregalo ko kay Ellen. Para naman may pagkaabalahan siya, at hindi mainip. Pero ayoko na magpapaka-stress ka ha sweetie. Ibigay mo ang trabaho kina Alex at Jordan. Tuturuan ko din kayo kung paano magpalakad ng negosyo, sabi ni Dexter. Napayakap naman ako kay Dexter sa sobrang tuwa. Sa totoo lang pangarap ko ang magkaroon ng sariling negosyo. Ngayon matutupad ko na ang pangarap ko, tapos matutulungan ko pa ang mga kaibigan ko. O paano umpisahan nyo ng magplano ng mga babaguhin sa coffee shop? Unahin nyo na ang pangalan, sabi pa ni Dexter. Masaya kaming nagngitian ng mga kaibigan ko. Alam ko na masayang masaya sila. Sa ganitong paraan man lang makabawi ako sa mga kaibigan kong walang sawa na umalalay sa akin. Tumingin ulit ako kay Dexter at nginitian siya.